Boy, you can't just battle me. What's up again mga idolo? It's me again, ako si MD Vlogs and welcome back again to my YouTube channel, no? So andito tayo ngayon sa Sports Complex Muntinlupa. Sa mga hindi pa nakapunta rito, pwede kayong mag-jogging dito mga idol dahil meron sila ritong oval at napakalawak ng playground nila rito mga idol. Pero sa video na yon mga idol, hindi yan yung topic natin, no? So ako na rin naisipan na gumawa ng content para maibahagi ko sa inyo mga idol ating motor na ginagamit, no? So sa mga hindi pa nakakapanood ng aking video ay manood na kayo and paki-share and like ng aking YouTube channel, FB page and TikTok account. Ako si MD Vlogs and yun, simulan na natin ng video. Let's go! So yun nga mga idol, no? So andito tayo ngayon sa kung saan napakaganda ng place na ito mga idol. At ito na mga idol, ito nga pala yung ating motor na si Kiwi Icon 110cc na 3 taon na natin ginagamit. At yung itsura niya mga idol ay mukhang bago pa rin. Yun din ang sabi ng mga nakakakita mga idol. Bakit nga ba? Dahil meron tayong cover na inilalagay rito every time na nagpapark tayo sa maaraw, no? So nasa Shopee lang yan mga idol. Hanapin nyo lang yung cover for motorcycle. Kahit anong brand ng motor mga idol, swak na swak dito kay Kiwi Icon 110cc mga idol, no? So wag kayong mag-skip, panoorin nyo ito hanggang dulo dahil isi-share ko yung mga experience ko dito kay Kiwi Icon 110cc. So yun na nga mga idol, no? So 3 years na siya in counting yung ating motor at ito na yung itsura niya mga idol. Ano nga ba yung mga napalitan ko rito at saka paano nga ba may iwasan yung mga issue ng Kiwi Icon nito. So isa-isahin natin mga idol ha. So yung gulong mga idol, kung makikita ninyo yung gulong sa unahan ay lumapad lalo. So yun mga idol yung isa natin sa mga pinalitan dyan, harap at saka likod mga idol. So tingnan natin dito mga idol kung ano na ang sukat ng gulong natin sa likod. So ang sukat ng gulong natin sa likod mga idol ay 110 by 80 by 14, no? So sa unahan mga idol, ang sukat ng gulong nito sa unahan ay 100 by 80 by 14, no? So sa mga naka-Kiwi Icon dyan, alam nyo na mga boss. So yan yung pwede ninyong ipalit kung gusto ninyong lumapad yung gulong ng inyong motor. And mga idol, no? So akala nyo hindi pwede yung 110 80 by 14. Pwede po siya dahil bago ako nagpalit ng mas malapad na gulong, syempre sinukat muna yan ng eksperto nating mekaniko. So yes mga idolo, yun na yung napalitan natin dyan mga idolo. And yung MDL mga idol, no? So wala pong nabibiling ganyan sa Shopee. Meron kayong mabibiling ganyan sa Shopee mga idol, pero local po siya at saka hindi natin alam kung ano ba siya, kung goods ba siya o hindi. Pero sa MDL natin mga idol, binili talaga natin yan sa kasa. At may kasama na yung remote mga idol at nasa 1,300 pesos lamang siya. Pero grabe mga idol, genuine at saka sobrang lakas ng ilaw na ito mga idol. Lalo na kapag sa sobrang dilim na daanan mga idol, malaki yung may tulong niya. And hindi siya naka-tap sa wirings. Yun yung pinakamaganda sa kanya mga idolo. Naka-tap po siya sa mismong battery and may remote siya. Kaya kahit patay yung motor ninyo at inabot kayo ng sira ng motor ninyo sa isang madilim na lugar, hindi kayo matatakot at mangangamba dahil yung ilaw na yan, kaya niyong umilaw kahit patay yung inyong motor, no? So yun, marami ring nagtatanong sa akin ito mga idol. Ito, hindi po yan totoong shock na gold. Cover lamang po yan mga idolo. Cover lamang po yan at mabibili po ninyo yan sa Shopee, no? So makakabili po kayo niyan. Search nyo lang yung cover for front shock sa Shopee. Ayan. Ito, sa bawat upload ko ng video natin kay Kiwi Icon 110cc, maraming nagtatanong sa akin kung ano nga daw ba sukat na bracket para sa Kiwi Icon 110cc. Ito po ay SEC for Honda Beat FI. Sukat po yan mga idolo. Ang gawin nyo lang po dito sa 4 na butas nya, medyo lakihan nyo lang po ng kaunti yung butas mga idolo. Pero wag masyadong malaki kasi baka maputol, no? So yun lang po yung gagawin nyo, pero fit po yan, yung bracket na yan, no? So once na may bracket na kayo ng ganito, so kahit anong top box, pwede nyo na pong isalpak po dyan, no? So SEC bracket po yan mga idolo, SEC bracket, no? So ito na mga boss, no? Kahit anong motor naman mga boss, syempre kung gusto ninyong ma-maintain na okay yung engine nya mga idolo, syempre sa tao mga idolo, syempre nagugutom din tayo, kumakain, umiinom. Ang motor natin mga idolo, ganun din po siya. So kailangan talaga mga idolo, ang standard talaga ng pagpapalit ng change oil mga idolo is
nasa 2,000 no, 2,000 na yung tinakbo niya. Pero sa motor natin mga Icon, lalo't 110cc lamang ito, ang ginagawa ko sa kanya mga idol, 1,500 or wala pang 1,500, nagpapalit na ako ng langis. Yes, nagpapalit na ako. Minsan nga mga idolo, 1,200 pa lang, pinapalitan ko na. Lalo kapag napapasama ako sa mga malalayong lugar. Like Infanta, Quezon, or parting South. Basta pumapalo siya ng mga 150 kilometers, ay nag-change oil na ako niyan. Hindi ko na pinapaabot ng 1,500. So yun yung isa sa mga tips ko sa inyo para ma-maintain niyo na goods yung makina niya mga idolo. And syempre, yung panggilid niya mga idolo, lagi ko yan sinecheck mga idolo every time na magra-rides ako. Or every tumatakbo tayo ng 3,000 kilometers, nakaka 3,000 kilometers tayo, chinecheck ko lagi yung belt ko dahil yan yung nagiging sira ng panggilid natin, no? Lahat ng motor yan. Kailangan kapag magpalinis kayo ng panggilid, dapat i-check ninyo yung belt ninyo mga idolo and yung bola ninyo mga idolo. And mostly mga idolo, yung battery. So may hangganan din po yung battery. So lagi nyo i-check yan, yung battery ninyo kung goods ba yung battery pa rin ninyo. Kasi mga idolo, once na in-start ninyo ang motor mga idolo, malalaman ninyo kung yung battery ninyo palitin o hindi. Si Kiwi Icon 110cc mga idol, wala po siyang yung para malaman ninyo kung yung battery ninyo ay goods pa o hindi na, no? So mas maganda kung halimbawa 1 year, so after 1 year magpalit na kayo ng bagong battery para yung luma ninyo pang reserva nyo na mga boss. So yun mga idolo, isa sa mga issue ng motor natin mga idolo, sabi sa mga comment, bakit ganun yung motor ko? Pag in-start ko, namamatay siya. Bakit? Bago naman yung battery ko, hindi naman putol yung mga wirings. Bakit? Anong problema ng motor ko? Bakit ayaw niyang umandar? Or bakit namamatay yung motor ko? Every time na tumatakbo ako ng hindi pa kalayuan, namamatay yung motor ko. Bakit siya namamatay? Ito na mga idolo, sa mga hindi po nakakaalam dyan, na kahit okay po yung battery po ninyo, bago yung battery ninyo, may gasolina naman po kayo, hindi putol yung wirings ninyo, isa sa main reason is yung inyong regulator mga idolo. Yes, meron po yung expiration yung regulator. Yung regulator mga idolo, pag in-start ninyo yung motor, yung kuryente sa kanya po yan pumapasok. Siya po yung nagbibigay ng power supply, yung regulator, para hindi kayo mamatayan ng motor. Especially pag in-start nyo na or pagka tumatakbo kayo, is para hindi kayo mamatayan. Hindi lang po yan basta sa ano po ninyo, sa yung hindi lang po yan mga idol doon sa spark plug, yung regulator nyo mga idol. Kasi one time mga idol, nung nag-rides kami at pauwi na ako, bigla ho akong namamatayan and nawawala po yung busina ko tsaka yung signal light. So napaka importante talaga ng signal light at tsaka busina tsaka ilaw, and nawala na rin po yung ano rito. So hindi ko na siya makita kung tumatakbo na ako ng 60 or ano, kasi madilim nga. So wala na siyang ilaw rito mga idolo. Akala ko dahil sa mga lubak na dinaanan ko, kaya siguro yung mga wirings nagtanggalan yung ano niya, kasi nakaano lang yan mga boss, nakatap lang yung mga yan So pag natanggal yan, pwedeng mawalan kayo ng ilaw, no? Mawala yung power niya, no? Pero gagana pa rin siya, umaandar pa rin naman. So nung dinala ko sa mga idolo, nalaman ko napalitin na pala yung regulator niya. Yung regulator mga idolo, dito po yan nakakabit. Pag tinanggal niya yung pairings, yung regulator mga idolo. So doon ko nalaman mga idolo na yung regulator pala yung parang pinaka power supply ng motor na ito. So kapag hindi na okay yung power supply, hindi po siya aandar, no? So parang siya yung puso ng motor na ito. Isa sa mga puso ng motor na ito yung regulator. Kaya sa mga nagko-comment sa akin diyan, bakit namamatay yung motor ko bago yung battery, may gasolina, hindi naman okay naman yung mga wirings. Regulator po, palitan niyo po yung regulator ninyo. Yes. Makakabili kayo niyan mga idol ngayon sa Shopee. Search niyo lang regulator, Kiwi Icon sa Shopee, Kiwi Icon accessories. Lalabas po diyan yung regulator na swak sa motor natin. And kung hindi pa mga boss, search nyo lang sa Shopee yung regulator for Honda Beat FI. Yan po mga idolo. Madali lang po siyang isalpak mga idol. Pag tinanggal nyo yung pairings, yung tap-tap lang din naman po yun mga boss. So yung regulator mga boss, yung issue ng Kiwi Icon 110cc natin, and yung
belt niya mga idolo. Kailangan lahat ng ilalagay nyo dyan mga idolo, hanggang sa belt, bola, battery, genuine. Kasi mas maganda yung genuine para tiwala kayo kahit bumabiyahe kayo ng malayo, hindi kayo masisiraan mga idolo. No? So genuine ma-advise ko mga idolo. So wala naman ako halos dinagdag dito mga idolo. Bale, ito yung kanya, yung kanyang bracket. Ayan. So yung MDL, front shock, yan, basta alaga lang din talaga siya sa linis. Binabalutan ko lagi siya ng cover. So wala akong nilalagay na pampakintab dyan. Ganyan talaga itsura niya mga idolo. Sa sliko mga idol, yung minor ninyo. So kapag namamatayan kayo ng minor mga idol, dito sa compartment mga idolo, meron dyang pihitan. No, meron dyang tornilyo na yun yung pipihitin ninyo mga idolo. Every time na namamatayan kayo, maaaring mababa yung minor ninyo, kaya kayo namamatayan. So doon sa compartment, meron po dyang pihitan. Pihitin nyo lang po siya pakanan, pataas, sabihin natin pataas, para tumaas po yung minor nya. So tansyahin nyo na lang, kapag binuhay nyo yung motor ninyo, tsaka nyo pihitin yung minor, intansyahin ninyo kung okay na. Pag okay na yung mga idolo, hindi na kayo mamamatayan yan. Kasi mayroon nag-chat sa akin na nakilala ko sa kasa na nagpaayos din ng motor, nagkataon na ako yung napagtanungan niya, paghingan niya ng tulong, dahil hindi ko siya mapupuntahan dahil nasa malayo siya, nasiraan. Nagtanong siya sa akin bakit daw namamatayan siya ng motor. Ang sagot ko sa kanya is try mong pihitin yung minor, kasi baka sa minor yan, bumababa yung minor. So try mong pihitin, and nung pinihit niya pataas para medyo tumaas yung minor, ayun, hindi na siya namamatayan hanggang ngayon. All goods na. So yun, yung minor, yun, isa rin yan sa kailangan yung pag-aralan para hindi kayo namamatayan ng motor, at para all goods yung motor natin mga idolo. So sa mga naka-Kiwi Icon 110cc dyan, sana itong video ko na ito mga idolo ay nakatulong sa inyo, at pakishare naman sa mga naka-Icon lover dyan, pakishare mga idolo para ma-maintain ninyo na okay yung takbo ng motor natin kahit na ilang taon na to. So thank you so much guys, and ingat kayo palagi, and God bless.